Dear Admin, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arlene. 34 years old na po ako ngayon at isa akong simpleng ina na matagal nang nagtatago ng sakit sa likod ng mga ngiti ko. Hindi ko po akalaing darating ako sa puntong ikukwento ko ang lahat ng pinagdaanan ko dahil sa lalaking minsan kong inakalang makakasama ko habang buhay. Pero siguro po, Admin, kapag matagal ka nang nasasaktan, darating ka talaga sa puntong mapapagod kang sarilinin ang lahat. 14 years old pa lamang po ako nang mabuntis ako ng boyfriend kong si Albert. Bata pa kami noon at parehong walang alam sa totoong hirap ng buhay. Tutol na tutol ang mga magulang ko sa relasyon namin dahil mahal na mahal ko si Albert, naniwala akong kaya naming lampasan ng lahat kahit gaano kahirap. Nakipagtanan ako sa kanya kahit umiiyak noon ang nanay ko habang pinipigilan akong umalis ng bahay. Akala ko kasi sapat na ang pagmamahal para mabuhay kami. Noong una kaming nagsama, Admin, sobrang hirap talaga ng buhay namin. Nakikitira lamang kami noon sa tiyahin ni Albert at halos wala kaming maipambili ng gatas para sa panganay naming anak. May mga gabing tinapay lang ang kinakain namin para may maitira kaming pera para sa bata. Minsan naiiyak ako habang pinapatulog ko ang anak namin dahil pakiramdam ko napakabata ko pa para maranasan lahat ng yon. Pero sa kabila ng hirap, hindi ako iniwan ni Albert. Kung saan-saan siya naghahanap ng trabaho noon. Naging construction helper siya, pahinante, delivery assistant, at kahit anong racket pinapasok niya para lang may maiuwi siyang pera sa amin. Doon ko mas lalong minahal ang asawa ko dahil nakita ko kung gaano siya kasipag at kaseryoso sa pamilya namin. Kahit pagod na pagod siya galing trabaho, tumutulong pa rin siya sa bahay. Minsan, siya pa ang naghuhugas ng plato habang ako ang nagpapadede sa anak namin. Kapag may sakit ako, siya rin ang nagluluto ng pagkain namin. Hindi siya yung tipo ng lalaki na tambay o lasinggero. Kaya kahit maraming nagsasabing maaga akong nasira dahil maaga akong nag-asawa, ipinagmamalaki ko pa rin noon si Albert. Habang tumatagal, mas naging maayos ng kaunti ang buhay namin. Nagkaroon pa kami ng isa pang anak na lalaki. Kahit papaano ay nakakaraos kami araw-araw. Masaya ako noon dahil buo ang pamilya namin. Hindi man marangya ang buhay namin, ramdam ko naman na mahal ako ng asawa ko. Kaya noong mga panahong yun, Admin, hindi ko talaga maisip na darating ang araw na dudurugin niya pala ang puso ko. Nagbago ang lahat nang magkasakit ng malubha ang bunso naming anak. Kinailangan siyang operahan at halos maubos lahat ng naipon naming mag-asawa. Doon nagsimulang mabaon kami sa utang. Halos gabi-gabi kaming nag-uusap ni Albert noon tungkol sa kung paano kami makakabangon. Hanggang sa isang araw, sinabi niya sa akin na may dati siyang kaklase na nagtatrabaho sa Brunei bilang driver at pwede raw siyang tulungan makapasok doon. Natakot ako nung una dahil hindi pa kami kailanman nagkahiwalay ng matagal. Pero wala kaming choice noon dahil kailangan naming buhayin ang mga anak namin. Hindi ko makakalimutan ang araw na hinatid namin si Albert sa airport. Yakap-yakap siya ng mga anak namin habang pilit niyang pinapangiti ang mga ito kahit halatang hirap na hirap din siya. Ako naman, Admin, halos hindi ko mabitawan ang kamay niya noon dahil pakiramdam ko mawawala ang kalahati ng buhay ko kapag umalis siya. Bago siya pumasok sa departure area, sinabi niya sa akin na titiisin lang daw namin ang ilang taong pagkakalayo para magkaroon ng magandang buhay ang mga anak namin. Naniniwala naman ako sa kanya noon dahil wala siyang ipinakitang dahilan para pagdudahan ko siya. Sa awa naman ng Diyos, naging maayos ang trabaho ni Albert sa Brunei. Driver siya ng isang mayamang pamilya roon at mas malaki ang kinikita niya kumpara rito sa Pilipinas. Unti-unti kaming nakabayad sa utang at nakapagpagawa pa kami ng maliit na bahay. Nakakabili na rin kami ng mga kailangan ng mga bata. Kahit malayo siya sa amin, hindi siya nagpabaya bilang asawa at ama.
Halos gabi-gabi kaming nagvi-video call noon. Lagi niyang kinakamusta ang mga anak namin at sinasabing miss na raw niya kaming mag-iina. 3 beses sa isang taon siyang umuuwi rito sa Pilipinas. Kapag nandito siya, halos hindi siya umaalis ng bahay dahil gusto niyang bumawi sa mga anak namin. Lagi siyang may dalang chocolates, pabango, damit, at kung ano-ano pang pasalubong galing Brunei. Tuwang-tuwa naman ang mga bata tuwing umuuwi siya. Minsan pa nga admin, kahit bagong dating siya galing airport, hindi muna siya nagpapahinga agad dahil gusto niyang makalaro kaagad ang bunso naming anak. Kapag nakikita ko silang mag-ama noon, pakiramdam ko napakaswerte kong babae dahil mabait at responsableng asawa ang napunta sa akin. Marami pang ang naiinggit noon sa relasyon namin. Kahit long distance relationship kami, hindi kami madalas mag-away. Kapag may inuman si Albert sa Brunei kasama ang mga kapwa OFW niya, nagpapaalam pa siya sa akin. Kapag pinapauwi ko siya ng maaga sa tinutuluyan nila, umuuwi naman talaga siya. Kaya kapag may naririnig akong kwento tungkol sa mga OFW na nagkakaroon ng kabit sa ibang bansa, hindi ako natatakot noon dahil sigurado akong hindi iyon kayang gawin ni Albert sa amin. Pero admin, mali pala ako. Isang hapon habang nasa bahay ako ng nanay ko, napansin kong parang may gusto siyang sabihin sa akin. Tahimik lang siya habang nagtitimpla ng kape. Pero maya-maya, bigla niya akong tinanong kung madalas pa raw bang tumawag sa akin si Albert. Sinagot ko naman siyang oo, dahil halos gabi-gabi naman kaming nag-uusap. Nagtaka ako kung bakit parang iba ang tingin niya sa akin noon. Maya-maya sinabi niya na may nagsabi raw sa kanya na nakita umano si Albert sa Pasay 2 araw na ang nakakalipas. Kahit sinabi nitong next week pa ang uwi niya mula Brunei. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa katawan ko nang marinig ko yon. Pero agad ko ring ipinagtanggol ang asawa ko. Sinabi ko sa nanay ko na imposibleng magsinungaling sa akin si Albert dahil wala naman itong dahilan para gawin iyon. Pero habang tumatagal ang usapan namin, parang may kakaibang kaba akong nararamdaman sa dibdib ko. Sabi ng nanay ko, baka raw hindi ko alam na may iba ng babae ang asawa ko sa Maynila. Naiinis ako noon habang pinapakinggan siya dahil pakiramdam ko, sinisiraan lang niya si Albert. Hindi naman kasi talaga naging boto ang nanay ko sa asawa ko simula pa noong teenager kami. Kaya sinabi ko sa kanya, natatawagan ko si Albert para patunayan na kasinungalingan lang lahat ng narinig niya. Pero pinigilan ako ng nanay ko. Sabi niya, mas mabuti raw na hintayin ko na lamang umuwi si Albert at obserbahan ko ang kilos nito. Doon ako mas lalong nainis dahil para bang gusto niyang pagdudahan ko ang sarili kong asawa. Pero sa totoo lang admin, kahit ipinagtatanggol ko si Albert noon, may maliit na parte ng puso ko na unti-unting nilalamon ng takot. Kinagabihan, tumawag si Albert sa akin, gaya ng nakasanayan namin. Masaya pa siyang nagkukwento tungkol sa pag-uwi niya next week. Tinanong pa niya kung ano raw ang gusto kong ipasalubong niya pag-uwi niya rito sa Pilipinas at excited niyang kinakamusta ang mga bata. Habang kausap ko siya, pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Pinipilit kong paniwalaan na walang katotohanan ang mga sinabi ng nanay ko. Pero habang tumatagal ang usapan namin, hindi ko maiwasang mapaisip kung bakit parang may kakaiba sa tono ng boses niya. At doon unang pumasok sa isip ko ang tanong na hindi ko inakalang sisira pala sa buong pamilya namin. Paano kung tama ang kutob ng nanay ko? Dumating din ang araw ng pag-uwi ni Albert mula Brunei. Maaga pa lamang ay excited na ang mga anak namin. Ilang beses pang sumilip sa bintana ang bunso naming lalaki habang hinihintay ang pagdating ng ama niya. Ako naman, kahit may kung anong bumabagabag sa isip ko dahil sa mga sinabi ng nanay ko, pilit ko pa ring inaalis iyon sa isip ko. Ayokong masira ang saya ng pag-uwi ni Albert dahil lamang sa isang tsismis na hindi ko naman sigurado kung totoo. Bandang hapon nang dumating si Albert.
Pagkababa pa lamang niya ng sasakyan, agad siyang sinalubong ng mga anak namin. Yakap kaagad sa kanya ang bunso naming anak habang ang panganay naman namin ay halos maiyak sa sobrang tuwa. Ako naman admin, hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nang makita ko ulit ang asawa ko pagkatapos ng ilang taon. Parang bumalik lahat ng pananabik ko sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabi niyang miss na raw niya kaming lahat. Noong unang 2 araw ng bakasyon niya, halos wala naman akong napansin na kakaiba. Katulad pa rin siya ng dati. Siya ang nagluluto sa bahay at lagi niyang nilalaro ang bunso naming anak. Madalas pa silang mag-basketball sa labas ng bahay habang pinapanood ko lang sila mula sa may pintuan. Kaya unti-unti ring nawala ang mga pagdududa ko noon. Pakiramdam ko baka mali lang talaga ang kutob ng nanay ko. Pero admin, may isang bagay na ikinagulat ko. Isang gabi habang magkatabi kami sa higaan, sinabi ko kay Albert na gusto ko na ulit magkaroon kami ng anak. Malalaki na kasi ang mga anak namin noon at pakiramdam ko namimiss ko na ulit mag-alaga ng baby sa bahay. Ngumiti pa ako habang sinasabi yun sa kanya dahil akala ko matutuwa siya. Dati kasi, siya pa mismo ang nag-aaya na sundan ng bunso naming anak. Pero iba ang naging reaksyon niya. Bigla siyang natahimik habang nakatingin sa kisame. Tapos maya-maya sinabi niyang, "Wag na muna raw ngayon dahil hindi pa raw tamang panahon para magkaroon ulit kami ng anak." Nagulat ako noon dahil hindi iyon ang inaasahan kong sagot mula sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit parang ayaw niya, pero sinabi niya lang na gusto raw niyang makasama ako habang buntis ako at mahirap daw iyon dahil nasa Brunei siya. Hindi ko maintindihan noon kung bakit parang umiiwas siyang pag-usapan yon. Habang tumatagal kasi ang usapan namin, parang naiirita na siya. Kaya kahit medyo nasaktan ako, hindi ko na ipinilit pa ang gusto ko. Pero sa totoo lang admin, doon unang nagsimulang bumalik ang pagdududa ko. Mula kasi ng gabing iyon, napansin kong parang nag-iba na naman ang kilos ni Albert. Noong una, lagi siyang nasa bahay at gustong-gustong kasama kami. Pero pagdating ng 3 araw ng bakasyon niya, halos araw-araw na siyang umaalis. Kapag tinatanong ko siya kung saan pupunta, iba-iba ang sagot niya. Minsan sasabihin niyang may tutulungan lang daw siyang kumpare na gustong magtrabaho rin sa Brunei. Minsan naman sasabihin niyang may aasikasuhin lang siyang papeles sa Maynila. Noong umpisa, iniintindi ko pa siya dahil alam kong marami ring lumalapit sa kanya para magpatulong makapag-abroad. Pero habang tumatagal, napansin kong halos gabi na siya nakakauwi. Minsan pagdating niya sa bahay, diretso na siya sa banyo at parang ayaw na niyang magkwento tungkol sa pinuntahan niya. Mas lalo akong kinabahan nang mapansin kong palagi na rin siyang may hawak na cellphone. Dati kasi admin, kahit iwan niya ang cellphone niya kung saan-saan sa bahay ay wala siyang pakialam. Pero noong mga panahong iyon, halos hindi niya na binibitawan iyon. Kapag may nagte-text o tumatawag, agad siyang lumalabas ng bahay bago sumagot. Isang gabi habang nanonood kami ng telebisyon, biglang nagring ang cellphone niya. Pagtingin niya sa screen, bigla siyang kinabahan at agad na lumabas ng bahay para sagutin ang tawag. Doon ako tuluyang nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumubulong na sa akin noon na may tinatago na talaga ang asawa ko. Pagbalik niya sa loob ng bahay, tinanong ko kung sino ang tumawag. Saglit siyang natigilan bago sinabing kaibigan lang daw niya sa Brunei na may itatanong tungkol sa trabaho. Ngumiti pa siya habang nagsisinungaling, pero admin, sa tagal naming mag-asawa, kabisado ko na kapag may tinatago siya. Doon nagsimulang hindi ako makatulog gabi-gabi. Habang katabi ko siyang natutulog, palagi ko siyang tinitingnan habang iniisip kung kaya nga ba talaga niyang lokohin ako pagkatapos ng napakahabang panahon naming magkasama. Pilit kong sinasabi sa sarili kong baka praning lang ako. Pero habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na parang unti-unti nang lumalayo sa akin ang asawa ko.
Hanggang sa isang araw, tuluyan na akong nilamon ng pagdududa. Nagpaalam si Albert na pupunta raw siya sa Maynila para tulungan ang kumpare niyang mag-asikaso ng requirements papuntang Brunei. Maaga siyang umalis noon at sinabi niyang gabi na siya makakauwi. Pagkaalis niya, hindi ako mapakali. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may nagtutulak talaga sa akin na sundan siya. Halos isang oras akong paikot-ikot sa bahay noon habang iniisip kung tama bang gawin ko iyon. Ayokong magmukhang baliw na asawa na walang tiwala sa sariling mister. Pero nanaig talaga ang kaba ko. Kaya bandang tanghali, nagpa siya akong sumunod kay Albert. Hindi niya alam na nakita ko siyang sumakay ng bus papuntang Maynila. Wala siyang dalang kahit anong dokumento o envelope na karaniwang dala niya kapag may inaasikaso siyang requirements. Isang maliit na sling bag lang ang dala niya. At habang nakaupo ako sa bandang likuran ng bus na sinasakyan niya, pakiramdam ko unti-unti nang gumuho ang mundo ko. Mas lalo akong kinabahan nang bigla ko siyang tawagan habang nasa biyahe kami. Sinagot naman niya agad ang tawag ko. Pero nang tanungin ko kung nasaan siya, ibang lugar ang sinabi niya sa akin. At doon ko unang napatunayang nagsisinungaling na sa akin ang asawa ko. Hindi ko na alam noon kung ano ang mas masakit para sa akin. Yung mahuli ko mismo si Albert na nagsisinungaling o yung maramdaman kong unti-unti nang nagiging totoo ang kinatatakutan ko. Habang nasa biyahe kami papuntang Maynila, nanginginig na ang mga kamay ko. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko habang nakatingin sa likod ni Albert. Hindi niya alam na nasa parehong bus lang niya ako. Hindi rin niya alam na bawat segundo noon ay parang may kutsilyong unti-unting bumabaon sa dibdib ko. Pagdating namin sa terminal sa Maynila, mabilis siyang bumaba ng bus. Ako naman ay dahan-dahang sumunod habang nagtatago sa mga tao. Pakiramdam ko noon para akong nasa masamang panaginip. Ilang beses ko pang gustong umatras at umuwi na lamang dahil natatakot akong makita ang katotohanan. Pero admin, huli na pala ang lahat. Paglabas ni Albert ng terminal, may isang babaeng nakatayo sa gilid ng parking area. Maganda siya, maputi, maayos manamit at halatang may kaya sa buhay. Nakatingin siya kay Albert habang nakangiti. Tapos nakita kong lumapit ang asawa ko sa babae at walang pag-aalinlangang hinalikan ito. Parang tumigil ang buong mundo ko noon. Hindi ko na narinig ang ingay ng paligid. Hindi ko na namalayan ang mga taong naglalakad sa paligid ko. Ang alam ko lang, nakatayo ako roon habang pinapanood ang asawa kong mahal na mahal ko na humahalik sa ibang babae. Bigla akong napaupo sa isang gilid dahil nanghihina na ang mga tuhod ko. Hindi ko mapigilan ang pagluha ko noon. Pakiramdam ko niloloko ako ng mga mata ko. Hindi ko matanggap na pagkatapos ng napakahabang panahon naming magkasama, magagawa pala iyon ni Albert sa akin. Hindi ko na sila sinundan pa. Hindi ko na kayang makita kung saan sila pupunta. Pakiramdam ko noon, mamamatay ako sa sobrang sakit. Kaya umiiyak akong umuwi mag-isa, pabalik ng Quezon, habang paulit-ulit kong iniisip kung saan ako nagkulang bilang asawa. Kinagabihan, tinawagan ako ni Albert. Gaya ng dati. Kunwari normal lang ang lahat habang kinakamusta niya ako at ang mga bata. Pero admin, ibang tao na ang kausap ko noon. Ramdam kong hindi ko nakilala ang lalaking nasa kabilang linya. Pinilit kong maging kalmado habang kausap siya. Tinanong ko siya kung nasaan siya. At muli, nagsinungaling siya sa akin. Sinabi niyang nasa airport na raw siya dahil maaga raw ang flight niya pabalik ng Brunei kinabukasan. Doon na ako tuluyang napuno. Tinanong ko siya kung pwede siyang mag-send ng selfie niya sa airport. Bigla siyang natahimik hanggang sa kung ano-anong dahilan na ang sinabi niya. Marami raw tao. Nakakahiya raw mag-selfie. Pero admin, alam kong nahuli ko na siya. Doon ko na sinabi sa kanya na alam kong nagsisinungaling siya. Sinabi kong nakita ko siyang may kasamang babae sa Maynila. Bigla siyang natahimik sa kabilang linya.
Ilang segundo rin bago siya nagsalita ulit. At doon niya unang inamin sa akin ang lahat. Sinabi ni Albert na 5 taon na raw silang may relasyon ng babae. 5 taon. Parang gumuho ulit ang mundo ko nang marinig ko yon. Habang ako rito sa Pilipinas na buong pusong naghihintay at nagtitiwala sa kanya, 5 taon na pala niya akong niloloko. Tinanong ko siya kung sino ang babae. Angel daw ang pangalan nito. Doon ko rin nalaman ang totoong dahilan kung bakit siya napalapit sa babae. Hindi pala totoong naging maayos lagi ang trabaho niya sa Brunei. Ayon kay Albert, ilang taon na ang nakakaraan ay nawalan pala siya ng employer dahil nalugi ang pinapasukan niya. Natanggal siya sa trabaho at natakot daw siyang umuwi rito sa Pilipinas nang walang pera. Natatakot daw siyang madismaya kami sa kanya. Hanggang sa ipinakilala raw siya ng kaibigan niya kay Angel. May kaya raw sa buhay ang babae at marami raw koneksyon sa Brunei. Tinulungan daw siya nitong makahanap ulit ng trabaho at habang tumatagal, naging malapit sila sa isa't isa. Habang ikinukwento niya yon, admin, pakiramdam ko lalo lang akong nadudurog. Hindi ko maintindihan kung bakit parang gusto pa niyang intindihin ko ang pagtataksil niya. Sinabi niya sa akin na hindi raw niya ginustong mahulog kay Angel, pero nangyari raw iyon habang magkasama sila sa Brunei. Pero ang pinakamasakit sa lahat, sinabi niyang mahal pa rin daw niya ako. Hindi ko alam kung paano ko nagawang pigilan ang sarili kong sumigaw noon. Paano niya nasasabi sa akin na mahal niya ako habang may ibang babae siyang kinakasama? Tinanong ko siya kung bakit niya nagawa yun sa akin pagkatapos ng mahigit 20 years naming pagsasama. At alam mo kung ano ang sagot niya, admin? Ginawa raw niya yon para sa pamilya namin. Para raw may trabaho siya. Para raw may maipadala siyang pera sa amin. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mas lalo akong masasaktan noon. Pakiramdam ko ginagawa niya akong tanga habang pilit niyang nilalagyan ng dahilan ang pangangaliwa niya. Sinabi ko sa kanya na umuwi na siya sa amin at tigilan na ang babae niya. Pero ang sagot niya sa akin, hindi raw ganun kadali. Doon ko unang naramdaman na parang may kahati na talaga ako sa asawa ko. Habang umiiyak ako sa kabilang linya, paulit-ulit niyang sinabi na mahal pa rin daw niya ako at pamilya pa rin daw niya kami ng mga anak namin. Pero admin, habang tumatagal ang usapan namin, unti-unti kong naramdaman na hindi na ako ang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Mas masakit pa roon. Parang gusto niyang tanggapin ko na lang ang sitwasyon namin. Parang gusto niyang masanay akong may ibang babae siya. Noong gabing iyon, halos hindi ako makahinga sa sobrang sakit. Habang natutulog ang mga anak namin sa kabilang kwarto, tahimik lang akong umiiyak mag-isa habang yakap ang unan ko. At doon ko unang naisip ang pinakatangang desisyon na nagawa ko sa buong buhay ko. Sa sobrang takot kong tuluyang mawala si Albert sa amin, naisip kong gagawin ko ang lahat para manatili siya sa pamilya namin. Hindi ko alam, admin, kung paano ko nagawang tanggapin ang lahat ng mga sinabi ni Albert noong gabing iyon. Siguro dahil sa sobrang mahal ko siya o siguro dahil natatakot akong tuluyang masira ang pamilya namin. Ang alam ko lang, habang mas lalo kong naiisip na may ibang babae ang asawa ko, mas lalo akong natatakot na baka dumating ang araw na tuluyan niya na kaming iwan ng mga anak namin. Pagkatapos ng gabing umamin siya sa akin, ilang araw akong parang wala sa sarili. Pilit kong itinatago sa mga anak namin ang nararamdaman ko, pero gabi-gabi akong umiiyak kapag tulog na silang lahat. Pakiramdam ko noon parang nawalan ako ng halaga bilang babae. Hindi ko maiwasang ikumpara ang sarili ko kay Angel. Iniisip ko kung mas maganda ba siya sa akin o mas may kaya sa buhay, kaya mas pinili siya ni Albert. Pero sa kabila ng lahat, admin, hindi ko pa rin kayang hiwalayan ang asawa ko. Nang bumalik siya sa bahay bago tuluyang lumipad, pabalik ng Brunei, harap-harapan niyang inamin sa akin ang relasyon nila ni Angel. Habang nagsasalita siya noon, hindi ko mapigilang umiyak sa harapan niya. Pero ang mas masakit,
Parang gusto niya pang intindihin ko ang sitwasyon niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na mahal niya pa rin daw ako at kami pa rin daw ng mga anak namin ang pamilya niya. Pero admin, paano mo paniniwalaan ang lalaking nagsasabing mahal ka niya habang may iba siyang kinakasama? Sa sobrang takot kong mawala siya, gumawa ako ng bagay na kahit ako ngayon ay hindi ko maintindihan kung bakit ko ginawa. Sinabi ko kay Albert na gusto kong magkaanak ulit kami. Pakiramdam ko kasi noon, kapag nabuntis niya ako ulit, baka maalala niya kung sino ang tunay niyang pamilya. Baka matauhan siya at piliin niyang bumalik sa amin ng tuluyan. Noong una, parang nagulat pa siya sa gusto ko. Pero nang makita niyang umiiyak ako habang nagsasalita, pumayag din siya kalaunan. At doon nagsimula ang pinakamalaking katangahan ko bilang babae. Kahit alam kong may ibang babae na siya, pilit kong pinagsisiksikan ang sarili ko sa buhay niya. Mas masakit pa roon, admin, habang nandito siya sa Pilipinas, pinapayagan ko pa rin siyang bumiyahe papuntang Maynila para makita si Angel. Sa tuwing nagpapaalam siya na may daw, alam kong babae niya ang pupuntahan niya. Pero kahit sobrang sakit noon para sa akin, nagtitiis ako dahil natatakot akong kapag pinigilan ko siya, tuluyan niya akong iwan. Minsan pa nga, habang nakahiga kami sa gabi, nakikita kong nakangiti siya habang may ka-text. Hindi ko na kailangang itanong kung sino yon. Kilala ko na kung sino ang nagpapasaya sa asawa ko. At hindi na ako yon. Nagagalit sa akin noon ang nanay ko dahil sa ginagawa ko sa sarili ko. Madalas niya akong sermonan habang umiiyak siya sa harapan ko. Sinasabi niyang unti-unti ko raw ibinababa ang pagkatao ko para lamang sa lalaking niloloko na ako. Pero admin, sarado na talaga ang isip ko noon. Mas natatakot akong mawalan ng asawa kaysa mawalan ng respeto sa sarili ko. Ilang linggo pagkatapos bumalik ni Albert sa Brunei, nalaman kong buntis ako. Hindi ko maipaliwanag ang saya ko noon. Pakiramdam ko may pag-asa pa ang pamilya namin. Hindi ko agad sinabi kay Albert ang tungkol doon dahil gusto ko sana siyang sorpresahin kapag lumalaki na ang tiyan ko. Ang alam ng mga anak namin, masaya lang ako nitong mga nakaraang araw. Hindi nila alam na pilit kong kinakapit ang sarili ko sa pag-asang baka bumalik pa sa amin ang tatay nila. Habang lumalaki ang tiyan ko, admin, mas lalo akong naging emosyonal. Minsan habang ka-video call ko si Albert, naiiyak ako bigla dahil namimiss ko siya. Pero napansin kong parang lumalamig na rin talaga siya habang tumatagal. Hindi na katulad noon ang sweetness niya sa akin. May mga pagkakataon pang bigla niyang pinuputol ang usapan namin dahil may kailangan daw siyang gawin. At isang gabi, tuluyan nang gumuho ulit ang mundo ko. Excited akong tumawag noon kay Albert dahil balak ko nang sabihin sa kanya na buntis ako. Akala ko matutuwa siya kapag nalaman niyang magkakaroon ulit kami ng anak. Pero bago ko pa man masabi yun, admin, siya na mismo ang nagsalita. At ang mga sumunod niyang sinabi, ang isa sa pinakamasakit na narinig ko sa buong buhay ko. Sinabi niyang buntis din si Angel. Parang biglang tumigil ang mundo ko noon. Hindi ako agad nakapagsalita habang hawak ang cellphone ko. Pakiramdam ko hindi ako makahinga. Habang ako rito, na umaasang mabubuo ulit ang pamilya namin dahil sa batang dinadala ko, nabuntis na rin pala niya ang kabit niya. Mas lalong dumilim ang paningin ko nang sabihin niyang gusto raw ni Angel na magpakasal sila. Doon na ako tuluyang nawalan ng kontrol sa emosyon ko. Sinigawan ko si Albert habang umiiyak ako sa kabilang linya. Tinanong ko siya kung bakit kailangan pa niyang buntisin ang babae niya, kung sinasabi niyang kami pa rin ang mga anak namin ang pipiliin niya sa huli. Pero admin, alam mo kung ano ang mas masakit? Parang naaawa pa siya kay Angel habang ako rito, ang legal niyang asawa na matagal nang nagtitiis. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi raw niya kayang pabayaan si Angel, lalo na at buntis ito. Doon ako unang nakaramdam ng matinding galit sa babae niya.
Pakiramdam ko noon, inaagaw na talaga niya ang buong buhay ko. Sa sobrang galit ko, hinanap ko si Angel sa Facebook. Doon ko siya minessage at doon nagsimula ang matinding away naming dalawa. Hindi ako nagpatalo sa kanya dahil ako ang legal na asawa. Sinabi ko sa kanya na kahit anong gawin niya, kabit pa rin siya at hindi ko kailanman ibibigay si Albert sa kanya. Pero matapang din si Angel. Sinabi niyang matagal na raw silang nagsasama ni Albert sa Brunei at mahal na mahal daw siya ng asawa ko. Mas lalong sumama ang loob ko habang kausap ko siya. Pakiramdam ko minamaliit niya ako bilang asawa hanggang sa lumala ng lumala ang away namin. At doon nangyari ang hindi ko inaasahan. Habang sobrang galit kami sa isa't isa, biglang sumama ang pakiramdam ni Angel. Makalipas lamang ang ilang araw, nalaman kong nakunan siya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman noon, admin. Parte ng puso ko ang naawa sa kanya bilang babae at bilang ina. Pero kung magsisinungaling ako, may parte rin sa akin na nakahinga ng maluwag. Dahil pakiramdam ko noon, wala nang dahilan para itali pa niya si Albert sa kanya. Pero mali pala ako. Dahil kahit na wala ang batang dinadala ni Angel, hindi pa rin siya iniwan ni Albert. Pagkatapos makunan si Angel, akala ko admin magbabago na ang lahat. Akala ko marirealize na ni Albert kung gaano kalaki ang kasalanang ginawa niya sa pamilya namin. Akala ko, pipiliin na niya kaming balikan ng tuluyan dahil wala na yung batang magdudugtong sa kanila ng babae niya. Pero sobrang mali pala ako. Mas lalo pang ang naging komplikado ang sitwasyon naming tatlo. Kahit nawala ng anak si Angel, hindi pa rin siya iniwan ni Albert. Patuloy pa rin silang nagsasama sa Brunei na para bang walang nangyari. Habang ako rito sa Pilipinas na buntis at halos araw-araw umiiyak, siya naman doon na mas pinipiling samahan ng kabit niya. Doon nagsimulang magalit ng todo ang nanay ko sa akin. Madalas niya akong pagalitan habang nakikita niyang lumalaki ang tiyan ko. Sinasabi niyang, masyado ko raw ibinababa ang sarili ko para sa lalaking harap-harapan na akong ginagago. Minsan pa nga admin, sinabi niya sa akin na baka isang araw pati mga anak ko mawalan na rin ng respeto sa akin kapag nalaman nilang hinayaan kong tapak-tapakan ako ng asawa ko. Pero kahit anong sermon ng nanay ko noon, hindi pa rin ako matauhan. Mahal na mahal ko pa rin kasi si Albert. At higit sa lahat, ayokong maging masaya sila ni Angel. Iyon talaga ang pinakaayaw kong mangyari. Pakiramdam ko kasi kapag pumayag akong hiwalayan ako ni Albert, parang ako na rin ang umamin na mas lamang sa akin ang babae niya. Kaya kahit wasak na ako emotionally, pilit ko pa rin pinanghahawakan ang pagiging legal na asawa niya. Habang tumatagal admin, mas lalo kong napapansin na parang lumalayo na talaga sa akin si Albert. Hindi na siya katulad noon na halos gabi-gabi akong kinakamusta ng mahaba. Minsan pa nga, kapag tumatawag ako, parang napipilitan na lamang siyang kausapin ako. Pero kapag tungkol sa mga anak namin, maayos pa rin siya. Lalo na noong malaman niyang lalaki ang dinadala ko. Excited pa siyang mag-isip ng ipapangalan sa magiging bunso namin. Kaya minsan, umaasa pa rin ako noon na baka may natitira pa talaga siyang pagmamahal para sa akin. Pero admin, habang tumatagal ang pagbubuntis ko, unti-unti ko ring tinatanggap ang katotohanan na baka mga anak na lang talaga namin ang dahilan kaya hindi pa niya ako tuluyang maiwan. At dumating nga ang araw na kinatatakutan ko. Isang gabi habang magkausap kami sa video call, diretsahan na akong kinausap ni Albert. Sinabi niyang gusto na raw niyang makipaghiwalay sa akin. Pakiramdam ko noon parang tumigil ang tibok ng puso ko. Kahit ilang beses ko nang inisip na mangyayari iyon, sobrang sakit pa rin pala kapag narinig mo mismo mula sa taong mahal mo. Sinabi niyang napapagod na raw siya sa sitwasyon naming lahat. Gusto na raw niyang maging maayos ang buhay niya kasama si Angel. Pero nangako naman daw siyang hindi niya pababayaan ang mga anak namin, lalo na ang batang nasa tiyan ko noon.
Mas masakit pa roon, admin. Sinabi niyang willing daw gumastos si Angel para sa annulment naming dalawa. Para akong sinampal nang marinig ko yun. Pakiramdam ko noon parang gusto na talaga akong burahin ng babae niya sa buhay ni Albert. Doon ako tuluyang nagmatigas. Sinabi ko kay Albert na hinding-hindi ako papayag sa annulment. Kahit magsama pa sila habang buhay, hindi ko ibibigay sa babae niya ang gusto nito. Hindi ako papayag na maging legal wife si Angel habang buhay akong nandito. Nagalit si Albert noon at sinabi niyang lalo ko lang daw pinapakomplikado ang sitwasyon naming lahat. Pero wala na akong pakialam noon, admin. Pakiramdam ko kasi iyon na lang ang natitira sa akin. Ang pagiging legal na asawa niya. Kaya kahit sobrang sakit, pinili kong kumapit doon. Hanggang sa mga sumunod na buwan, tuluyan nang nasanay ang puso ko sa masakit na sitwasyon namin. Nasanay na akong alam kong may ibang babaeng kasama ang asawa ko sa ibang bansa. Nasanay na akong minsan hindi siya sumasagot sa tawag ko. Nasanay na akong umiiyak mag-isa habang tulog ang mga anak namin. Pero ang hindi ko kinaya, admin, ay ang magpanggap araw-araw sa harapan ng mga anak namin. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin nila alam ang totoong nangyari sa pamilya namin. Akala nila, maayos pa rin kami ng tatay nila. Akala nila, normal lang na madalang na umuwi si Albert dahil busy sa trabaho. Hindi nila alam na matagal nang may ibang buhay ang ama nila. At sa totoo lang, admin, hindi ko alam kung tama pa bang itago ko yon sa kanila. Minsan iniisip ko na baka mas mabuting malaman nila ang totoo habang maaga pa kaysa lumaki silang nagsisinungaling kami sa kanila. Pero natatakot din ako. Natatakot akong magbago ang tingin nila sa ama nila. Natatakot akong baka nila si Albert. At natatakot din akong baka pati sila. Tanungin ako kung bakit hinayaan kong mangyari sa akin ang lahat ng iyon. Sa totoo lang, admin, minsan hindi ko na rin alam kung pagmamahal pa ba itong nararamdaman ko para kay Albert o pride na lamang. Dahil habang tumatagal, pakiramdam ko hindi ko na ipinaglalaban ang relasyon namin dahil mahal ko siya, kundi dahil ayokong matalo ako bilang asawa. Ayokong isipin ng babae niya na kaya niya akong palitan. Pero habang tumatagal, unti-unti ko ring napagtatanto na baka ako rin mismo ang sumisira sa sarili ko. Kasi habang pilit kong pinapanatili si Albert sa buhay ko, kahit ayaw na niya, lalo ko lamang pinapahaba ang sakit na matagal ko nang dinadala. Minsan habang mag-isa ako sa gabi, naiisip ko kung paano kaya ang buhay ko ngayon kung pinili kong respetuhin ang sarili ko noong una ko palang nalaman ang pagtataksil niya. Siguro mas masakit nung umpisa. Pero baka mas payapa na sana ang puso ko ngayon. Hanggang ngayon, admin, hindi ko pa rin alam kung tama ba ang naging desisyon ko. Hindi ko alam kung tama bang hindi ko pa rin hinihiwalayan si Albert kahit malinaw naman nang may iba na siyang pinili. Hindi ko rin alam kung tama pa bang itago ko sa mga anak namin ang katotohanan tungkol sa pamilya namin. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Sobrang mahal ko ang asawa ko noon. At minsan pala, admin, ang sobrang pagmamahal kaya ka ring ubusin ng tuluyan. Maraming salamat po at wag niyo po sana akong husgahan sa kwento ko. Napakasakit ng kwento ni Arlene. Isang babae na halos buong buhay niya ay inialay niya para sa kanyang pamilya at sa lalaking minahal niya ng totoo. Sa loob ng napakaraming taon, tiniis niya ang hirap, pangungulila, at kahit ang sakit ng pagtataksil para lamang manatiling buo ang kanilang pamilya. Pero minsan talaga, mga kabayan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, darating ang punto na kailangan mo ring tanungin ang sarili mo kung hanggang saan mo kayang ubusin ang sarili mo para sa pagmamahal. Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi dapat paulit-ulit kang binabasag habang ikaw na lang ang pilit na kumakapit. Kayo, mga kabayan, ano ang maipapayo ninyo kay Arlene? Tama pa bang ipaglaban niya si Albert kahit malinaw nang may iba na itong pinili? O panahon na ba para piliin naman niya ang sarili niya matapos ang napakaraming taon ng pagtitiis?
I-comment ninyo ang inyong saloobin dahil baka mabasa mismo ni Arlene ang inyong mga payo. At mga kabayan, gusto rin naming malaman kung saan bansa ninyo pinapanood ang ating mga videos. Kayo ba ay nasa Saudi, Dubai, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Canada o nasa Pilipinas? I-comment ninyo ang inyong lugar para mabati namin kayo sa susunod nating kwentuhan. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, panoorin ninyo ang isa pa nating matinding kwento na pinamagatang misis ng Seaman Gabi-Gabing, binebembang ng boy. Siguradong mapapaisip at mapapareact din kayo sa kwentong ito, mga kabayan. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.